Kumusta? Mabuti! For today's video. Biglang nagiyak si Nili na magpatak ang picture frame ni Lola, pero bago yan ay pupunta muna kami sa post office para i-deposit ko yung bagong cheque na in-issue ng kapatid ni Nili. Nagka-problema nga yung unang cheque na ibinigay sa akin kaya pinalitan, kaya kinailangan namin na bumalik ng araw na yan sa post office. Buti na nga lamang at malapit lang dito sa bahay kaya kahit nagka-problema ay mabilis lamang namin na mapupuntahan at tamang lakad lamang. At ay nga't aabutin pa ata din sa labas ng sumpong ni Nilush at masakit daw ang kanyang hita. Makara. Basta nga gumanan niya na yung kasunod niyan ay iiyak at sisigaw at dahil nasa labas kami ay pigil tuloy ang kanyang pag-iyak. Pero kung nasa bahay kami ay tunay na makabasag eardrum ang pag-iyak at pagsigaw niyan sa sobrang lakas. Lagi ko sinasabi sa kanya na kapag sa labas siya nagkasumpong at nadaanan siya ng pulis ay kukuhanin siya. Andito na nga kami sa may post office at medyo may kadamihan ang mga tao at pinaupo ko nga muna si Nilush at habang ako naman ay tamang nakatayo na lamang dyan sa kanyang tabi. Tuwing lumalabas nga kami at nakakakita ako ng mabangong bulaklak ay kumukuha ako at habang daan ay inaamoy ko. Ang bango nga niya natamoy sampagita at gusto nga din ni Nilush ang amoy niyan. Pero wala pa din tatalo sa paboritong bulaklak ni Nili na pink roses. Na mga oras na yun nga itulalay na naman si Nilush at mukhang inaantok ang person for today's video. Tuwing pumupunta nga kami dyan sa may post office ay napapaidlip si Nilush at ay nga tinawag na ako at saglit nga lamang ako dyan at idiniposit ko lang yung aking cheque. At halos 1 linggo nga din ang kailangang hintayin bago pa pumasok sa aking bank account dito sa Israel yung pera. Pagkatapos namin sa may post office ay dumiretso kami dyan sa may Russian store at nagpapabili si Nili ng chicken powder. At nang ipakita ko nga yan ay nagalit at ayaw niya daw niyan dahil mayroon chicken ay kay naman na rin si Nilush ay isang kaya nakakita ng chicken powder na walang chicken flavor. Siguro kaya ayaw nun ay dahil may picture ng chicken at akala niya siguro ay mayroon talagang karne ng chicken dun sa loob. Ikinuha ko nga ng iba pero ayaw pa din kaya siya na ang pinapunta ko dyan para pumili. At dahil wala na nga ibang mapili, yan na din ang kanyang kinuha na may chicken flavor din. Yun nga lamang ay walang nakalagay na picture ng karne ng chicken. Ekobag na nga lamang ang aking dinala dahil konti lang din naman ang aming pinamili. At fast forward, pagdating namin ng bahay, nag-request si Nili na ipagluto ko daw siya ng soup o marak ang tawag nila dito at lagyan ko daw ng aming binili na chicken powder. Hindi nga si Nili kumakain ng kahit anong karne at bigla na nga lamang niyang naisipan na magpabili sa akin ng chicken powder at ilagay ko nga daw sa marak. At ayun nga yung aking niluto, pearl barley na nilagyan ko ng mushroom na nasa lata, patatas at carrots. At syempre para maging lasang chicken ay nilagyan ko nung kanyang binili na chicken powder. Matagal-tagal nga din yan lutuin at tinabot din ng ilang oras bago ko mapalambot yung pearl barley. At dahil bagong luto lamang ipinalamig ko muna bago ko ibigay kay Nili at dahil gusto na niyang kumain ay binigyan ko muna siya ng ibang pagkain habang hinihintay niya na lumamig. Nung nabubuhay pa nga si Lola yung kanilang kinakain araw-araw ay yung aking nilaga ng mga gulay na ibine-blender. Ang kaso ay ayaw na ni Niling kumain ng ibine-blender kaya ayan na lamang muna ang aking ipinalit. At pagkatapos nga kumain ay biglang nag-iiyak at akala ko nga ay kung anong nangyari. Na-flake mo na siya, Lima. Bisbil ma at kaya vetbo ka. Ayun pala kaya nag-iyak ay dahil biglang nahulog yung picture frame ni Lola. Manipis at magaan lang kasi yung picture frame na gawa sa karton at siguro ay biglang humangin kaya bigla na lamang nagpatak. Napaiyak na nga lamang si Nili nang ayusin niya ito siguro ay dahil nami-miss na din niya si Lola. Ha? At buka bigla Lima. Lama. At met gaga Ima. At ayun nga't sabi ni Nili ay umiyak daw siya nang dahil kay Lola at nang tanungin ko nga kung nami-miss na niya si Lola ay tumango lamang siya. Simula nga nang nawala si Lola ay yan yung unang pagkakataon na nasa maayos na pag-iisip si Nili ng mga oras na yan na bigla siya naglabas ng kanyang emosyon nang dahil sa pagkawala ni Lola. Nakakaawa nga si Nili dahil hindi niya pa din matanggap ang pagkawala ni Lola. Lak Ima. At ay nga tapahagulgol na lamang si Nili habang sinasabi niya sa akin na wala na daw siyang ina. Mahal na mahal nga ni Nili si Lola kaya napakasakit para sa kanya na mawalan siya ng ina at yan nga yung kanyang kinatatakutan ang dumating ang araw na mawala si Lola. Sabi ko nga ay wag na siyang mag-alala kay Lola dahil nasa maayos na itong kalagayan at wala ng sakit na nararamdaman at sabi nga niya ay nasa blue sky na si Lola. Sabi ko nga ay wag na siyang umiyak dahil ayaw din ni Lola na umiiyak siya at kapag maayos na siya ay pupunta kami sa sementeryo para dalawin si Lola at dadalhan namin ng kanyang paborito na red roses. Hindi nga madali para kay Nili ang kanyang pinagdadaanan at hirap na hirap nga din ang kanyang isipan at kalooban dahil sa mga nangyari. At subay ko talaang. At raab, ba? Iluwi,
At ingat pa rin ang comfort ko kay Nilush at pagdating nga sa dulo ay bigla na namang humagulhol at akala ko ang dahilan ng kanyang pag-iyak ay si Lola pa din. Ayun pala ay gutom na daw siya. Ay kainaman na nga rin si Nilush at daig pa ang komedyante sa kanyang mga padali at ang katapat lamang pala ng kanyang pag-iyak ay ice cream. Pero kahit paano naman ay naibsan ng sakit ng kanyang nararamdaman nang makakain siya ng ice cream. Ay siya hanggang dito lang ating kwentong for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging manonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.